ng isang mambabatas na maghain ng panukalang batas na sasaklaw sa pangangalaga sa mga National Heritage Site. Kasunod dito ng pagpayag ng Korte Suprema na ituloy ang pagtatayo ng gusaling nabansagang pambansang photobomber. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang basihan sa pagpayag ng Korte Suprema na ipagpatuloy ang pagtatayo ng Torre de Manila ay ang kawalan ng batas na nagbabawal na magtayo ng mga high-rise buildings sa visual landscape ng mga National Heritage Site tulad ng Rizal Monument. Ang National Commission for Culture and the Arts, dismayado sa desisyon ng Korte at pag-aaralan hindi lang pag-apela sa desisyon, kundi pati ang mga batas sa pipigil na maulit ang mga ganitong kontrobersya. It is the good time for us to review the laws that protect heritage. So, yun po ang imumungkahi ko sa board. Si Taguig Representative Pia Cayetano na pinamunuan noon ang investigasyon sa Senado tungkol sa binansagang pambansang photobomber. Maghahain sa Kamara ng panukalang batas na sasaklaw sa pangangalaga sa mga National Heritage Site. I recognize that part of the problem siguro na hinarap ng mga justices is the fact na nakatayo na. And that's why for me, LGU's participation and knowledge and commitment to protect heritage sites is very important. Hindi man nagpaunlak ng panayam si Manila Mayor Joseph Estrada, igagalang daw ng lungsod ang desisyon ng Korte. Dati na nagturoan sina Estrada at dating Manila Mayor Alfredo Lim kung sino may kasalanan kung bakit napayagan ng pagpapatayo ng Torre de Manila. Nilinaw naman ng Korte Suprema na hindi pa pinal ang desisyon ng Korte. Mahalagang makita kung ano yung dahilan na binigay ng Korte dito sa desisyon na to. Because that will guide any other interested party, as you say, Ali, na baka meron pang gustong magsubok on maybe different reasons. Opisyal namang idineklara ng National Historical Commission of the Philippines ang Rizal Memorial Sports Complex na isang National Historical Landmark. Sa resolusyon na pinirmahan noong March 27, itinalagang important cultural property ang stadium na itinayo noong 1934 at naging venue pa ng Beatles concert noong 1966. Ibig sabihin, hindi maaaring gibain o baguhin ng Manila LGU ng hindi ayon sa batas. Ito ay sa gitna ng plano noon ni Mayor Estrada na gawin itong isang commercial hub. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.